PTV, Telebisyon ng Bayan. Happy Thursday mula sa PTV Info Weather Update naman tayo. Alex Princess, magdala pa rin ng panangga sa araw, magtatagal pa ang mainit at maalinsangang panahon hanggang bukas. Paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa po tag-init o summer sa bansa, lumakas lamang ang epekto ng easterlies o yung hanging silangan. Apektado nga nito ang silangang parte, lalo na ngayong Bicol provinces. Ang transition po ng tag-init o summer season sa bansa ay sa kalagitnaan pa ng susunod na buwan kapag tuluyan ang mawala ang malamig na hanging amihan at pumermanente ang hanging silangan at high pressure area dito naman sa North Pacific. Silipin naman natin ang weather forecast sa ating metro cities. Unahin natin dito sa Metro Manila. Maghanda pa rin po ng biglaang paghambon mamayang hapon ay posibleng nga rin tumaas ang maximum temperature natin sa 33 degrees Celsius at posibleng makaranas naman ng thunderstorms o panandaliang paghambon mamaya hanggang mamayang gabi po yan. Habang dito naman sa Metro Cebu at Metro Davao, magiging maulan pa rin po ngayong araw dahil nga sa hanging silangan o yung easterly winds. Posibleng naman tumaas ang maximum high natin sa 30 degrees Celsius habang dito naman sa Metro Davao ay maglalaro sa 30 to 31 degrees Celsius hanggang bukas. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, sa mga nagpaplano na ng kanilang weekend, silipin natin ang ilang mga piling lungsod. Dito sa Luzon, posibleng bumaba ang minimum temperature natin ngayong araw sa Baguio City sa 15 degrees Celsius habang sa Sabado naman, araw ng Panagbenga Grand Float Parade ay posibleng bumaba pa yan sa 14 degrees Celsius. Maglalaro naman ang maximum high natin sa Subic bukas sa 33 degrees Celsius at posibleng makaranas rin ng thunderstorms o panandaliang pag-ulan dyan. Habang dyan naman sa Tagaytay, thunderstorms din, maging dyan sa El Nido, Palawan at sa Boracay, maximum high natin bukas hanggang Sabado ay nasa 29 degrees Celsius. Asahan naman na babalik at magpaparamdam muli ang malamig na hanging amihan ngayong weekend. Dumako naman tayo sa ating weather abroad sa ilang mga pangunahing lungsod. Dito sa Asia, unahin natin dito sa Beijing. Makararanas po tayo ng sunny weather condition at partly cloudy skies naman dyan sa Seoul, South Korea. Monsoon rain showers naman tayo sa Tokyo, Japan at Taipei, Taiwan at thunderstorms sa bahagi ng Hong Kong. Maximum high natin sa Hong Kong ay nasa 22 degrees Celsius ngayong araw. Yan muna ang latest mula sa PTV Info Weather. Happy Thursday sa inyo, Alex Princess. Bago ho ang Game 1 ng finals po ng PBA bukas, abay nagharap muna ho sa press conference ang magkatunggali pong mga koponan. Ito po yung Barangay Ginebra Gene Kings at ang San Miguel Beermen. Narito po ang report ni Arian Malyare. Handang-handa na ang defending champion San Miguel Beermen at crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel na simulan ang kanilang best of 7 final series sa 42nd PBA Philippine Cup. Miyerkules nang humarap sa press media ang mga miyembro ng Beermen at Jeans bago sila sumabak sa All-Filipino Cup Series. Present para sa challenger team sina Coach Tim Cone, Scotty Thompson, L.A. Tenorio, Mark Cagiwa, Sol Mercado, J.J. Helderbrand at Japeth Aguilar. Habang sa Beermen naman ay dumalo sina Coach Leo Austria, Chris Ross, Arwin Santos, Marshall Lassiter, Alex Cabagnot at Ronald Tubid. Ibinahagi ng dalawang koponan ang kanilang saloobin sa pagpasok sa finals. One team comes out with energy, the next game, the next team comes out and responds with energy. And it's really where the energy goes back and forth. And we're hoping we can ping-pong it back and forth with San Miguel. Of course, we still want to prove now we can still help out the team. Whatever opportunities we're given to play, and we're going to give it our all every time we're in the game. What we're thinking is one game at a time. Kung mananalo kami dito sa All-Filipino, I think that's only a bonus for us. We don't go into any battle saying it's a one-on-one matchup, me versus LA or me versus Seoul or Alex versus Seoul, we know it takes the whole team to win. Gusto namin kunin yung perpetual trophy talaga. So yun pa rin ang target namin. Kaya kahit pagod, gagawin namin yung makakaya namin para makuha yun. Susubukan ng San Miguel Beermen na makuha ang perpetual trophy o ang ikatlong sunod na kampyonato sa All-Filipino Cup. Samantalang target naman ng Barangay Ginebra na makopo ang kanilang kauna-unahang Philippine Cup title matapos ang 10 taon. Bukas gaganapin ang Game 1 Finals alas 7 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Arian Malyare, PTV Sports.
Ayon kay Lori, ang kanyang asawa daw ay pinanganak na illegitimate. Sa birth certificate daw ng kanyang asawa, nakasaad ang first name nito at ang last name ay ang apelyido ng kanyang ina. Subalit sa space daw na nakalaan para sa middle name, imbes na bakante, nakasulat daw ang salitang illegitimate. Nang magsimula na daw mag-aral ang kanyang asawa, inirehistro daw sa school records nito na ang middle name ay kapareho ng middle name ng kanyang ina. Kung kaya't hanggang sa ngayon, ang lahat ng government at official records niya, pareho sila ng middle name at last name ng kanyang ina. Maaari daw bang pumunta sa munisipyo sina Lori upang ipabura ang salitang illegitimate sa birth certificate ng asawa niya at ipalit ang middle name ng ina nito? Lori, kinakailangan ninyong ipetition ito sa pamamagitan ng petition and change of entry sa birth certificate sa korte. Sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Philippines versus Capote, GR number 157043, February 2, 2007, na ang illegitimate child na hindi kinikilala ng kanyang ama ay kadalasang apelyido lamang ng kanyang ina ang ginagamit at kadalasan ay walang middle name. Sa kabilang banda, ang illegitimate child na kinilala ng kanyang ama ay kadalasang nakarehistro ang apelyido ng kanyang ina bilang middle name at apelyido ng ama bilang last name. Pero tandaan din natin na sa kaso ng In the Matter of the Adoption of Stephanie Nathy Astorga, March 31, 2005, sinabi ng Supreme Court na ang tiyak ay sa ating tradisyon bilang mga Pilipino. Ang ginagamit na middle name ng isang illegitimate na bata ay ang kaparehong middle name at last name ng ina. Suhestyon naming magpatulong kayo sa isang abogado upang makapag-file kayo ng petition sa korte upang mailagay sa middle name ang middle name ng kanyang ina imbes na salitang illegitimate ang lumalabas na middle name niya. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayo mag-email sa ptvbatas@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Makasaysayang araw po, it's showtime! 31 years ago, naganap ang himagsikang people power sa EDSA, February 22, 1986. Dahil nabuko sa araw na iyon ang isang tangkang kudeta ng ilang sundalong bahagi ng Reform the Armed Forces Movement o RAM laban sa Pangulong Ferdinand Marcos. Sinaklolohan sila ng mamamayan na humarang sa mga tangke na pupulbos na sana sa kanila. Isa sa mga nagplano ng kudeta na ito ay si Jose Almonte. Si Joel ay sinilang na mahirap sa Albay at nagtapos sa Philippine Military Academy noong 1956. Noong nagpadala tayo ng PhilCAG-V sa Vietnam dahil intelligence officer, nakumbinsi niya ang mga Vietcong na huwag gawing target ang mga Pilipinong tropa na hindi naman mga combatants kahit nakaalyado tayo ng Amerika. Kinalaunan, inatasan ni Pangulong Marcos si Almonte na maging pinuno ng UP Center for Advanced Studies, subalit paglaon. Dahil nakita niyang kinakailangan ng pagbabago, sinamahan niya noong 1978 ang RAM ni na Colonel Gringo Onasan. Matapos ang EDSA, naging pinuno ng National Intelligence Coordinating Agency sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino at National Security Advisor at Director General ng National Security Council sa gabinete ni Pangulong Fidel Ramos. Kinatakutan ng marami dahil sa kanyang reputasyon bilang magaling na espiya, ngunit instigador din ng ilang mga reforma na nagpaangat ng ekonomiya sa panahon ni Pangulong Ramos. Hinangaan maging ni Prime Minister Margaret Thatcher ang Iron Lady ng Britanya. Ayon kay Almonte, may 4 na kondisyon na dapat mangyari upang lumabas ang pinakamagaling sa Pilipino. Una, dapat matapos na ang panloob na digmaan laban sa mga komunista at mga Moro. Pangalawa, may patupad ang lahat ng reforma, pang-agraryo man o hindi. Pangatlo, matapos ang monopolyo ng mga negosyanteng pinagkakautangan ng loob ng mga politiko upang maging competitive tayo sa rehiyong Timog Silangang Asya. At pang-apat, isabuhay ang mga magagandang halagahin na pinagbuwisan ng ating mga bayani. Honor, human dignity, justice, liberty, and compassion. Kung mangyari raw ito, doon lamang tayo susulong
bilang bansa. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. Emda, washout. US top diplomat at security chief nakipagpulong sa Mexican leader officials para talakayin ang bagong polisiya ng Trump administration. Sa Pakistan naman, naglunsad ng nationwide anti-terrorism operation ang Pakistan Army at dating Hong Kong leader guilty sa kasong misconduct. Yan ang detalye mula sa aming kasamang si Juliet Karangian. Secretary of State Rex Tillerson at Homeland Security Secretary John Kelly kay Mexican President Enrique Pena Nieto at ng kanyang mga miyembro ng gabinete kaugnay sa drug trafficking, trade at immigration. Umaasa ang dalawang US officials na maibsan ang galit ng Mexico hinggil sa bagong polisiya ng Trump administration. Matatandaan na pinagbabayad ng Amerika ang Mexico para sa border wall na aabot sa $12 billion at nito lamang nakaraang linggo naapektuhan din sila sa immigration policy ng US President. Pero nagpahayag ang Mexican Foreign Minister na hindi nila tatanggapin ang bagong unilateral US immigration proposals. Hindi rin daw sila magdadalawang isip na dalhin ang issue sa United Nations. Inilunsad ang kauna-unahang nationwide military operation para pigilan ang banta ng terorismo sa Pakistan matapos ang magkakasunod na suicide bombing at militant attacks na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa naturang bansa. Sa pahayag ng kanilang military official, ang gagawin nilang opensiba ay upang labanan ang banta ng terorismo at mabigyan ng seguridad ang kanilang mga borders kabilang na ang Punjab province. Hinatulan ng 20 buwang pagkakakulong ang dating chief executive ng Hong Kong na si Donald Chang dahil sa misconduct sa public office. Sa 6 na linggong paglilitis, napatunayang guilty si Chang dahil ito sa maanumalyang pagkakaroon niyang luxury apartment sa China. Nagkaroon umano ng private rental negotiations apartment na napag-aari ng shareholder ng isang radio company na nag-apply ng lisensya at inaprobahan ng dating Hong Kong leader. Si Chang ang namuno sa Hong Kong simula 2005 hanggang 2012. Para sa PTV News, Juliet Karangian. Sa ibang balita, isinusulong ho ng Kongreso ang panukalang batas na magtatatag ng Coconut Farmers and Industry Development Trust Fund upang makatulong po yan sa mga magsasaka at mga kabilang na rin po sa mga mahihirap at marginalized community. May report si Trixie Jafar via phone patch. Trixie. At ang panukalang batas na magtatatag ng Coconut Farmers and Industry Development Trust Fund Act. Intensyon ito na magkaroon ng balanse, produktibo at paglago ng coconut industry sa bansa. Nakabalangkas sa provisyon ng Coconut Farmers and Industry Development Trust Fund Act na ang eksklusibong layunin nito ay para sa benepisyo ng mga coconut farmers at farm workers, lalo na ang mga mahihirap at kabilang sa marginalized group. Kabilang sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Committee ay ang Department of Agriculture, Department of Finance, DILG, Department of Trade and Industry, National Anti-Poverty Commission, National Economic and Development Authority, CABSEC, at 6 representatives mula sa coconut farmers organizations at 2 representative mula sa coconut industry sector. Ayon nga sa House Committee on Agriculture and Food, esensya ng komite ay wastong mai-utilize ang pondo para matulungan ang mga coconut farmers. Magugunitang ang niyog ang itinuturing na pinaka-importanting produkto ng agrikultura bilang pangalawa ang bansa sa malaking producer ng niyog sa buong mundo. At yan ang kabuuan ng aking balita para sa PTV News, Trixie Jafar. Maraming salamat, Trixie Jafar. Nagbigay naman ng anti-pollution mask ang isang pribadong kumpanya sa MMDA at Skyway Management upang magamit ng kanilang mga traffic enforcers. Silipin natin yan sa report ng aming kasamang si Julius de Sambron. Malugod na tinanggap ng Metropolitan Manila Development Authority at Skyway Management ang tigi-1,000 anti-pollution mask na ipinagkaloob ng isang pribadong kumpanyang medikal. Ang mga mask na ito ay magagamit ng mga traffic enforcers ng MMDA at Skyway bilang panlaban sa matinding polusyon habang nasa lansangan. Para kay MMDA Health Public Safety and Environmental Protection Director Lloyd Alzona, makakatulong din ito sa kanilang mga tauhan na magampanan ang tungkulin ng hindi nagkakasakit. Lalo't ang kalaban nila ay hindi lang daw mga pasaway ng motorista, kundi pati ang mga toxic gases na nagsasanhi ng asma. This alarming situation has a direct effect on the health and wellness not only of MMDA traffic constables but also Metro Manila residents, including all of us.
Sa panahon nga daw ngayon, may ultimo panyo o washable mask ay hindi na kayang protektahan ng isang tao mula sa respiratory illness. Kung MMDA ang tatanungin, bukod sa mga NGO ay tuloy din ang gagawing ugnayan nila at mapaigting ang anti-air pollution drive. Sobrang liit, you don't even see it in the air, but you take it in to your lungs. One, we have the anti-smoke belching program. We are not the lead agency on this. The lead agency is DNR and LTO, but somehow we help them by inspecting buses, lining up at the bus dispatch management system of MMDA. Suportado din daw nila ang modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan, hindi lang para matiyak na ligtas itong masasakyan ng mga commuters, kundi para masigurong hindi ito nagbubuga ng maitim na usok. Batay sa datos, nasa 71% ng polusyon sa hangin ay nagmumula sa mga sasakyan, mapapampubliko man o pribado, na kung saan pasok sa PM2.5 particulates. Maliit man daw itong parte, pero mapanganib sa isang tao. Madaming air pollution that are present in our atmosphere. And all of these pollutants, they have different effects on us. So sa mga ibang bansa, pag tumaas ang particulate matter, dumadami yung pupunta sa ospital. Kaya madalas daw sa mga lugar na mata-traffic at maraming sasakyan na itatala ang mataas na total suspended particulates. At kapag daw ang isang tao nababa dito, tiyak na may kaakibat itong epekto sa utak, puso at reproductive system. Isa nga daw na nakikita nilang lugar ang Pasay Taft Rotonda na may 400 TSP na itatala naman daw tuwing magbabagong taon ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa paggamit ng paputok. Asthma is cannot be cured. Okay, but it can be controlled. I discourage those who are jogging at the rush hour. Okay, they must be early morning and then at the evening where after the rush hour. Akala mo nagiging healthy ka but actually mas hazardous sa health. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Bago umuwi sa kanilang bansa, sinulit muna ng mga delegado ng ASEAN Labor Ministers Meeting ang pagkakataon upang mabisita ang mga ipinagmamalaking pasyalan ng Davao City kung saan ginanapang pagpupulong. Silipin natin yan sa ulat ng aming kasamang si Marita Muahe. Sa huling araw ng Southeast Asian Nations Labor Ministers Meeting dito sa Davao City, ipinasyal sa mga magagandang lugar dito ang mga delegado. Isa sa pinuntahan nila ay ang Malagos Garden Resort na nasa Baguio District ng lungsod. Pagdating ng mga delegado ay agad silang sinalubong ng isang katutubong sayaw, ang Mora Dance na kinuha sa inspirasyon ng mga tribu ng Maranao. Sa gaya ng tawag sa sayaw ng lalaki habang kapamalong naman ang sa babae. Matapos manood ng sayaw ay dumiretso sila sa bird feeding area upang subukan ang pagpapakain sa mga ibon. Tumuli din sila sa Butterfly Sanctuary pagkatapos nito para maranasan naman ang isang malapitang encounter sa iba't ibang uri ng paru-paro. Sa huli ay sinayawan sila ng Madal Tibuli na isang festival dance sa tribu ng Tibuli. Pinatikim din ang mga delegado ng mga native na kakanin tulad ng puto maya, kutsinta, sapin-sapin at iba pa. May inihanda ring mga prutas para sa kanila at hindi mawawala dito ang durian. Talaga namang nag-enjoy ang ating mga ASEAN delegates sa mga ginawa nilang aktibidad ngayong araw na to tulad ng bird feeding, ng kanilang close encounter sa mga iba't ibang uri ng mga paru-paro at syempre pa yung inihandang programa dito sa Malagos Garden Resort. At marahil isa na ito sa mga pinaka-memorable nilang experience dito sa Mindanao. So mula dito sa Malagos Garden Resort, Davao City, Marita Muahe, PTV News. Niyanig po ang lungsod ng Davao ng magnitude 4.6 na lindol. 5 na ho ang kumpirmadong sugatan. Alamin natin ang sitwasyon doon sa Davao mula kay Sweden Velado Live. Sweden, kumusta yan? Maraming salamat sa iyo, Alex. Yes, alas 9:50 kaninang umaga nang yanigin ng magnitude 4.6 at intensity 4 na lindol ang Davao City. Sa datos po ng PHIVOLCS ay tectonic yung origin ng lindol at ang pinakagitna o epicenter niyan ay doon sa bandang Hilagang Kanluran ng Davao City, malapit po sa AgroLife Farms at Magtuod Elementary School.
Alex, sa initial report natin kanina, isa pa lang yung naitatalang biktima. Pero pagdating po natin dito sa Southern Philippines Medical Center o SPMC, ay 5 na yung naitalang sugatan sa datos ng ospital at batay na rin po kay Dr. Ricardo Audan. Alex, doon sa 5 injured victims, 2 dyan na ginang na sina Maria Teresa Pusta, 43 years old, at si Fe Yu, 66 years old. Pareho silang nabagsakan ng konkretong bubong ng waiting shed doon sa may Quirino Street. Yung isa namang si Jerwel Cabalo na lalaki po, 31 years old, ay tumalon naman mula sa second floor ng isang gusali dahil nagpanik. Si Reynald Cruz, 40 years old, ay nahulog mula sa tinutuntungang scaffolding. At Alex, yung pinakahuling biktima nga naisugo dito sa SPMC ay yung 5-year-old na batang si Bench Grande na nalaglag naman mula sa isang footbridge. Alex, sa ngayon hindi pa natin nakakausap yung mga biktima nga sugatan dahil lahat sila ay nasa loob pa ng emergency rooms at hindi pa tayo pinahihintulutang pumasok doon sa loob. Pero ang pagtitiyak sa atin ni Dr. Auda ng SPMC, lahat sila ay ligtas na at conscious. Ayon din po sa mga saksi na naabutan natin kanina doon sa nabagsakan or bumagsak na waiting shed sa Quirino Street, ay agad namang rumisponde sa mga biktima yung 911 at isinugod nga dito sa SPMC. Alex? Okay, Sweden, ang ating ba mga otoridad dyan sa Davao City, nakapaglibot na ba para makita kung gaano ang mga damages o extent ng damages dyan sa mga area na tinamaan ng lindol? Alex, kanina nakita natin na merong mga opisyal ng Davao City Police Office na nag-iikot na dito sa may Davao City. Pero ngayon ay kinakalap pa natin yung impormasyon kung meron na ba silang tala kung magkano yung damages. Sa ngayon hindi pa natin yan nakakalap, Alex. So far, kapag merong lindol na ganong kalakas sa 4.6, usually merong mga aftershocks. Meron na ba tayong naramdaman na aftershocks dyan? Sa ngayon, Alex, wala pa tayong nararamdamang mga aftershock, no? Pero maibahagi ko lang kanina, nung naganap yung mismong lindol, 9:50 a.m., ay nandun tayo sa loob ng ika-5 palapag ng isang pribadong hotel dito sa Davao City. At alam mo, Alex, talagang naramdaman natin yung pag-uga ng gusali for about 5 to 10 seconds. At ang sabi nga, no, talagang kapag nakakaranas ng ganitong lindol, ay gawin yung SOP, which is yung duck, cover, and hold. Pero yung aftershocks, Alex, na nabanggit mo, hindi pa natin yan nararamdaman sa ngayon. Oo, siguro pang huling kong tanong, dahil merong mga delegado dyan na dumalo sa isang malaking okasyon, yun yung ASEAN Foreign Ministry meeting, meron na ba tayong balita kung nasan sila? Ayos ba? Secured ba sila ngayon? Sa ngayon, Alex, yung mga sinasabi natin mga delegado na dumadalo pa rin sa ASEAN-related meetings ay tuloy pa rin naman yung kanilang mga event. Bukas, merong magaganap na ASEAN Roro Business Forum at wala pa rin tayong nakukuha na italang untoward incident na na-report na merong na-disgrasya or may nasugatan na ASEAN delegate mula sa mga opisyal at otoridad dito sa Davao City. Alex? Okay, maraming salamat. Sweden Velado, live po yan sa lungsod ng Davao. Thank you. Ginito ng Malacanang na suportado ng maraming Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa hangarin nito na mahinto na ang operasyon ng iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa bansa. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa report ng Amnesty International na isa umano ang Pangulo sa iba pang mga lider na nagpapatupad ng toxic agenda, scapegoats at walang awa sa mamamayan. Paliwanag pa ni Secretary Abella na batay sa mga survey, 8 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala at kontento sa trabaho ng administrasyon na ilagay sa mahusay na estado ang Pilipinas. Tiniyak pa nito na hindi kailanman pinahihintulutan ng administrasyon ang extrajudicial killings na ginagawa ng mga kriminal na muna'y na ilalarawan sa mga balita na bahagi ng operasyon ng PNP o pulisya. Mananatili anyang prioridad ng Pangulo ang interes ng marami at ang pulisiya sa pagtamo ng tunay na pagbabago kasabay ng magandang ekonomiya at iahon sa kahirapan ang pamilyang Pilipino. Kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni British Ambassador Asif Ahmad
na nangyayari umano ang pagbabago sa bansa sa hindi maayos na paraan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang pahayag ng ambassador ay hindi naglalarawan ng tunay na sentimento ng mga Pilipino. Iginit pa nito na taglay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na tiwala ng taong bayan para gawing ligtas ang lahat ng komunidad laban sa iligal na droga at iba pang uri ng krimen. Kinilala rin, anya, ng international financial institutions katulad po ng World Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, pati na rin ang Credit Watch, Standard & Poor, and ang gumagandang ekonomiya ho ng Pilipinas sa taong 2017. Suportado rin, anya, ng Asian Development Bank, ang 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Dahilan para manatili ang mataas na kumpiyansa ng business at consumers sa bansa. Dinipensa ni DILG Secretary Mike Sueno ang hakbang ng pamahalaan laban sa illegal na droga kasunod ng naging pahayag ng Amnesty International. Hamon ng kalihim sa grupo magbigay ng suhestyon sa ating bansa o di kaya'y makipagdialogo kaugnay sa kung ano nga ba ang dapat gawin sa problema sa ipinagbabawal na gamot. May report ang aming kasamang si Joy Gumaday live via phone patch. Joy? Yes, sinagot nga ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno ang pahayag ng human rights group na Amnesty International na di umano'y labag sa karapatang pantao ang plano nilang paglalagay ng stickers sa mga drug-free houses kasabay ng malawakang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon sa kalihim, hindi naman bago ang naturang plano dahil matagal na itong ipinapatupad sa probinsya ng Bohol na naging epektibo naman sa paglo-locate ng mga revel-free houses kasabay ng aksyon ng lokal na pamahalaan laban sa New People's Army. Imbes na patuloy na sirain ang mga inisyatibo ng administrasyon kontra iligal na droga, hinamon ni Sueno ang Amnesty International na magbigay na lamang ng suwestyon o kaya ay makipagdialogo para tunay na makatulong sa bansa. Binigyang diin naman ng DILG Secretary na hindi sila magpapaapekto sa mga negatibong komento ng human rights group dahil maliwanag sa kagawaran ang layo nilang suldukan ang problema ng droga sa bansa at ginagawa nila ang lahat para epektibong maaksyonan at maisakatuparan ito. Sa katunayan, Princess, nakatakdang magpadala ng kinatawan ang DILG sa Bohol para makakuha ng mga spesipikong pamantayan kung papaano epektibong maisasagawa ang paglalagay ng sticker sa mga drug-free houses sa buong bansa. At kung walang magiging problema sa pakikipagpulong sa mga opisyales ng Bohol, nakatakdang isagawa ang naturang aksyon sa Kalakhang, Maynila anumang araw ngayong buwan ng Marso. At yan na muna ang ating pinakahuling ulat para sa PTV News. Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Posibleng lumago sa 6 hanggang 6.5% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ito'y batay sa Economic Growth Forecast ng debt rater na Standard & Poor's. Ayon sa S&P, hindi posibleng makamit ito ng Pilipinas sa tulong na rin ng matatag na pamumuhunan sa bansa. Maliban dito, susuportahan din ng private consumption ang paghina ng piso kontra dolyar. Sinabi rin ng S&P na hindi dapat ikabahala ang posibleng pagtaas ng inflation ng bansa ngayong taon. Ito'y dahil umaasa silang sisimulan na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtaas sa interest rate bilang tugon dito. Magsasama-sama sa isang summit ang mga sultan ng Mindanao at miyembro rin ho ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ipakita ang pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan lalo na sa usapang pangkapayapaan. Mula sa Davao City, alamin natin ang iba pang detalye sa okasyon na yan mula kay Marita Muahe via phone patch. Marita. Alex, at sa kauna-unahang pagkakataon niya ay nagsama-sama ang mga traditional royal sultans kasama ang mga cabinet members ng iba't ibang royal houses ng rehiyon ng Mindanao. Nais ng mga ito na maipakita ang kanilang pagkakaisa. Sa kanilang first Grand Summit ng Confederation of Royal Sultanates in Mindanao na may temang In Unity, There is Strength, in Solidarity, There is Peace, nais ipakita ng mga ito ang kanilang pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga programa ng pamahalaan, lalo na ang patungkol sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Mindanao at sa buong bansa. Ayon kay Congressman Suharto Teng Mangodadato ng Sultan Kudarat, naniniwala ang mga ito hindi lamang sa liderato ng Pangulo kundi maging sa prosesong pangkapayapaan dito sa Mindanao.
Bawat royal houses ay nagpahayag ng kanilang declaration of support sa Pangulo para sa kanyang liderato at mga programa ng administrasyon. Samantala, nagpadala rin ng representative si Mayor Sara Duterte sa pangangatawan ni Bay Halila Sodagar upang ipaabot ang kanyang mensahe. Nandito rin si Datu Haji Omar Pax Maudadatu, Sultan ng Rajabawian sa Bawian at nagpasimula ng pagbubuo ng confederation na ito. Inaasahan na bago matapos ang okasyon ito ay magkakaroon ng isang covenant ng pagsuporta ang mga sultan. Naniniwala sila na malaki ang maitutulong ng pagkakaisang ito para mapairal ang tunay na kapayapaan sa buong rehiyon. Ang Mindanao ay mayroong 9 na royal houses at present ngayong araw na ito, Alex, ang 8 sa mga royal sultans ng buong rehiyon. Kaya na muna ang pinakahuling kaganapan dito pa rin sa Davao City para sa PTV News, Marita Muahe. Okay, maraming salamat, Marita Muahe. Nagpapatuloy po ngayon ang pagdinig ng Senado ukol sa umano'y tokhang for ransom. Ilang matataas opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP ay humarap na rin po sa pagdinig. Ang update, alamin natin mula kay Julius de Sambron, live. Julius. Alex, magandang hapon. Muli na namang umarangkada ang isa na namang serye ng kidnap for ransom hearing dito po yan sa Senado. Pinangunahan po at kabilang sa mga dumalo ang ilang matataas na opisyal ng PNP, Department of Justice at ng NBI. Sa pagsisimula ng hearing, tinanong ni Senador Ping Lacson ang lahat ng datos na may kaugnayan sa ginagawang internal cleansing sa pambansang pulisya. Pati na din po ang update sa ilang kasong may kaugnayan sa kidnap for ransom. 4 ang kasong ito, Alex, at kabilang dito yung G.I.C.J. case kung saan buwan ng Marso inaasahang makapagpapalabas ng resulta ng investigasyon. Gayon din sa Mayor Espinosa killings. Kalagitnaan naman ng Marso ang palugit para sa ikareresolba ng May Kawayan Bulacan case na kinasasangkutan ng 2 CIDG personnel habang still info gathering naman para sa insidente ng planting of evidence. Matapos naman po ang tanong ni Senador Tito Soto, binigyan diin ni NBI Director Attorney Dan Tegeran na inire-report lamang daw nila ang anumang base sa kanilang ebidensyang nakalap para nga dito sa kasong ito. Mayroon din daw na naganap na agreement sa pagitan po ng PNP at ng NBI para po sa joint investigation. Kaugnay naman sa ulat na may presensya ng Korean Mafia, sinabi ni NBI Assistant Director Medardo de Lemos na tuloy ang kanilang ginagawang pag-alam ng detalye dito, pero sa inisyal na ulat ay hindi pa kumpirmado ang presensya ng Korean Mafia sa ating bansa. Gayon din po ang pagkakasangkot ng Korean Mafia sa pagkamatay ni G.I.C.J. Pinatotohanan din sa hearing na nakita sa CCTV ng isang barangay ang Ford Explorer ni Ju at ang Toyota Hilux ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Isusumiti na din nila ang hard disk matapos naman mabura ang kopya ng nasabing CCTV para po ma-retrieve ito pong file na ito. Itinanggi din naman po ni Santa Isabel na sangkot siya dito nga po sa kidnap for ransom. Nabanggit naman po ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na may ilang Korean officials ang nagsabi sa kanyang itigil na muna itong Korean Mafia investigation. Pinatotohanan naman ni Albert Ferro na hindi niya driver ito pong si Roy Villegas at hindi daw niya ito sinasama kung saan man po siya na-assign. Pumabor naman po si Secretary Aguirre sa naging opinion naman po ni Senadora Laila de Lima dito po sa Ju case na yung kidnapping ay isa lamang daw pong afterthought. Ayon naman po kay SPO4 Roy Villegas, ito daw pong si Jerry Om lang daw ang nagbalot dito kay G.I.C.J. ng packaging tape. Pero agad naman po itong itinanggi ni Om lang. Habang ito naman pong si SPO3 Santa Isabel ay itinanggi naman na siya nga po ang pumatay dito po sa Koreanong si Ju. Para naman po kay SPO4 Roy Villegas ay itinuro naman po niya nga itong si Santa Isabel na may kaugnayan nga po dito sa pagpatay na ito. So ngayon, Alex, ay ongoing pa din ito pong hearing na ginagawa dito sa Senado para nga malaman itong mga detalye para sa ikareresolba ng kaso ng kidnap or
kidnap o ransom na nangyari ito lamang mga nagdaang mga buwan. So yan muna pinakahuling balita live mula dito sa Senado para sa PTV News. Julius Disamboron. Maraming salamat sa iyo, Julius Disamboron. Nagsampa na ng 4 pang kasong kriminal ang PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice laban sa mga sospek sa pandurukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Batay sa reklamong inihain ni Luzon Field Unit Anti-Kidnapping Group Chief Rodolfo Castil, maliban sa kidnapping for ransom and serious illegal detention with homicide, sinampahan din nila ang mga sospek ng kasong robbery, carnapping at falsification of document and obstruction of justice. Ani Castil, maliban dito, mula sa 6 na respondent, kakasuhan din nila ang 8 pang individual, kabilang na ang 3 opisyal ng National Bureau of Investigation. Nakatagda naman sa Marso 2 ang susunod na pagdinig hinggil sa usapin. Inaprubahan na ng European Union ang 200 milyong pisong tulong pinansyal para sa peace process ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Louis D., EU Acting Chief for Development Cooperation, ang 200 milyong piso ay pantustos sa hangarin ng pamahalaan na mapag-isa ang mamamayan ng Mindanao. Naging saksi ang mga opisyal ng EU sa pagtulong ng pamahalaan sa may 1,000 residente ng barangay Kapbangi sa Pigkawayan, North Cotabato, isang base command ng MILF. Partikular na dito ay ang pamamahagi ng rice mill, solar dryer at warehouse sa barangay. Nakapag-ambag na ng 1.17 bilyong piso ang EU sa Mindanao. Ito ho, good news, tiniyak ng Social Security System o SSS na makukuha na ng mga benepisyaryo ng SSS ang kanilang 1,000 pisong dagdag pensyon simula ho sa Marso 3. Ayon kay SSS President at CEO Emmanuel Dook, nasa 7 bilyong pisong halaga ng pensyon ang kanilang ilalabas para sa mahigit 2 milyong pensioners. Dagdag ni Dook, inaasahang makukuha ng mga benepisyaryo ang kanilang pension increase para sa Enero, Pebrero at Marso sa darating po yung March 3, 10 at 17. Magiging regular naman ang pagbibigay ng mga ito ng pensyon simula sa buwan ng Abril. Hindi naman nakatutulong kay Senadora Leila de Lima ang mga binibitawang salita nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang patuloy na paninira ng senadora sa Pangulo ay maaari itong magiging criminal liability dahil po sa pagsasalita ng hindi maganda at makapanghihikayat na posibleng mauwi ito sa pagre-rebelde. Sa ilalim kasi ng batas, ang inciting to sedition niya ay isang krimen kahit na walang direktang partisipasyon at ito ay sa pamagitan lamang ng mga salita dahil sa pagre-rebelde o paghihiganti laban sa isang pinuno na bansa o otoridad. Pinapurihan naman ng ilang senador ang pag-aproba ni Pangulong Duterte sa 1,000 pisong dagdag pensyon sa mga benepisyaryo ng SSS. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, nangangahulugan lamang ito na nagkakaisa ang Administrasyong Duterte at ang Kongreso sa pagbibigay ng nararapat na serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga nakatatanda. Ani Villar, malaking tulong ito sa mga benepisyaryo ng SSS, lalo na't sa panahon ngayon ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kanilang pangangailangan. Hinimok naman ni Villar ang SSS na gumawa ng hakbang para mapataas pa ang kanilang koleksyon nang sa gayoy mas mapaunad pa ang benepisyong hatid sa mga SSS member. Naglagay na rin po ng help desk ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga naging biktima ho ng isang aksidente ho dyan ng bus sa Tanay Rizal. Ito'y para mapabilis ang pagproseso sa mga claims mula sa insurance at iba pang tulong na kailangan ng mga biktima. Ma-report si Dayan Querer. Bibigyan ko namin ng 200 kapalit ng buhay. Papayag kayo. Ang ano ho namin kasi, kami ho insurance company lang. Naka-insured ho yung mga yung bus natin hanggang 200,000 lang ho. Naintindihan mo namin yung yung galit ninyo, pero hanggang doon lang ho talaga yung aming insurance. Naging emosyonal si Sergeant Nixon Siringan sa pagkuha nito ng claim sa help desk sa LTFRB.
Nag-walkout ito matapos na malamang 200,000 lamang ang kanyang makukuha at sinabing hindi na lamang niya tatanggapin ang pera mula sa insurance. Paliwanag naman ng SCCI, ang insurance management company na accredited ng LTFRB, ito ay ayon sa regulasyon ng ahensya. Ang ating coverage talaga is 200,000 for death and 20,000 for medical reimbursements. So yun po ang naaayon sa LTFRB na regulation in terms of insurance for the passengers. Ayon pa sa SCCI, bilang tulong na rin sa mga biktima, kahit na wala pang kumpletong requirements, ay maaari nang makuha ang initial na 50,000 pesos para sa kapamilya ng namatayan. Kasi po, ang pagproseso nito is magsasubmit ka ng kompletong documentation. After that, within 5 days, dapat bayaran na po ng SCCI yun. No? So right now, wala pa tayong nakukuha dokumento, pero despite of that, nag-extend na tayo ng initial financial assistance of 50,000 each for the fatalities. Samantala, ayon naman sa legal counsel ng Panda Coach, pinag-uusapan na nila ng Besting College at maging ng Harana Tours ang karagdagang tulong na maaring maibigay sa mga pamilya ng biktima. Mananatiling bukas naman ang help desk sa LTFRB hanggang sa makausap ang lahat ng claimants. Paliwanag ng SCCI, makukuha ang kabuang halaga ng claim oras na makumpleto ang lahat ng requirements. Para sa PTV News, Diane Querer. Inihahanda na ng PNP Custodial Services ang posibleng maging detention cell ni Senadora Leila de Lima. Ito ay kung sakaling sa loob ng kampo ikulong ang senadora sa oras na makapag-issue ang korte ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng pambansang pulisya na si Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, agad itong inihanda matapos ialok ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang PNP Custodial Center kay de Lima. Kung sakaling makulong ito sa loob ng kampo, makakasama ni de Lima sina dating Senador Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. When the chief PNP said we will accommodate, then automatically HSS and the custodial service, custodial center in charge, take the necessary action to prepare that space. Mag-i-issue naman ng moratorium ang Department of Education ukol sa mga isinasagawang field trip ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya hanggang Hunyo ngayong taon. Kasunod dito na nangyaring aksidente ng isang bus sa Tanay Rizal kung saan 14 o 15 estudyante ang nasawi at isang driver noong Lunes. Ayon sa DepEd, nabuo ang naturang desisyon matapos ang naging konsultasyon at paikipagpulong ni DepEd Secretary Leonor Briones sa mga regional director ng DepEd. Anya, ang pagpapahinto sa mga field trip ay tatagal hanggang 3 hanggang 4 na buwan habang nire-repaso pa ang umiiral na polisiya para sa nasabing aktibidad ng mga paaralan. Kabilang sa pag-aaralan ng kanilang departamento ay ang learning outcomes, seguridad at kaligtasan ng mga estudyante, responsibilidad at pananagutan hindi lamang mga eskwelahan maging ang mga magulang at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa ng DepEd, para sa mga eskwelahan naman na matagal nang nakapaghanda at nakaschedule na sa mga gagawing field trip bago pa ang moratorium order, ay maaari naman nila itong ituloy basta't sundin lamang ang guidelines na umiiral, lalo na para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nilino naman ang pambansang pulisya na pansamantala lamang ang mga pulis kalawag na ipinatapon po sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, hindi rin nila pipigilan ang mga ito na mag-avail ng vacation leave para makasama ang kanilang pamilya sa Maynila. Bibigyan din nila ang mga ito ng permiso na makadalo sa nakatakda nilang hearing. Kaugnay nito, wala namang nakikitang problema ang PNP sa mga pulis na hindi nagpakita para sa deployment nila sa Basilan. Giit ng pambansang pulisya, kung mapapatunayang sinadyang umiwas ang mga ito na hindi sumama sa biyahe, ay sasampahan sila ng kasong absence without leave o AWOL na isang ground para ma-dismiss sa serbisyo. Itinakda sa Pebrero 28 o araw po yan ng Martes ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig ukol sa nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Samantala, pinalalahanan naman ng LTFRB ang mga paaralan na tiyaking may prangkisa ang mga tour bus na kukunin tuwing magsasagawa ng mga educational field trips. Si Julius de Samburon sa detalye.
Isang helpdesk ang binuo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para tulungan ang mga pamilya ng naaksidenteng tourist bus sa Tanay Rizal. Ayon kay LTFRB Board Member and Spokesperson Attorney Aileen Lizada, kapaloob sa helpdesk ang direktang ugnayan sa SCCI Management and Insurance Agency Corporation, ang insurance company ng bus na nasangkot sa trahedya. Informed by Panda Tours that tomorrow 9 a.m. they will be distributing the initial financial assistance to the bereaved family members of those who passed away. So we're taking this opportunity. If you can zoom in on the claim requirements, these are the requirements. These are the requirements for that they need to bring tomorrow, so that they may claim the initial amount to be given by the insurance company. We will be talking to the bereaved family members for the other requirements para hindi na sila mahirapan, sa amin na sila pumunta, and then we'll just call the insurance company and Panda. Itinakda naman ng LTFRB sa Pebrero 28 ang hearing para sa inilabas na show cause order sa Harana Tours Corporation na siyang nakakontrata talaga sa Bestlink College. Lumalabas kasi na ang Panda Coach Tours ay subcontracted lang ng Harana. Sa hearing na ito, aalamin kung dapat bang suspindihin ang prangkisa ng kumpanyang ito o may dapat din ba silang haraping violation. Sa datos ng LTFRB, kailangang umabot sa 15 taon ang isang bus unit bago ito tuluyang i-phase out. Sa kaso ng Panda Coach Bus, nasa 13 taon pa lang ang edad nito. Halimbawa, dapat ito ay mababa sa 3 taon ang tanda bago ito ipaaproba sa Department of Tourism tulad sa kasalukuyan 2017, 2016 o 2015 man. Matapos nito ay kailangan itong makakuha ng rekomendasyon sa Department of Transportation bago bigyan ng prangkisa ng LTFRB kung saan magsisimula ang bilang ng 15-year phase-out. Hindi din pinapayagan ng LTFRB ang mga rebuild buses. We submitted the chassis number and the engine number of TXS 325, the Hino bus, to Hino Philippines. And Hino Philippines will be communicating with Hino Japan. We want to know what year is the production of the chassis and engine number. The year model will be the oldest component if taken previously registered vehicle. So you just cannot say it is manufactured brand new yung body, and then you say it's brand new now. We go to the oldest component. This is our guidance based on the job. Sang-ayon naman si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na kahit hindi pa umaabot sa 15 taon ang isang bus unit bago ito i-phase out, ay dapat na itong mapalitan. Determination of roadworthiness is very important. Right now, LTO yun. Kung meron tayo sanang meron sana tayong mapapanghawakan na in other words, yung katulad na sinabi ni Senator Tito Soto na a credible body that would determine the roadworthiness of a public utility vehicle, well and good. Hindi naman yung kanilang di ba? Yung kanilang kakontrata. Katulad yan, nangyari yung aksidente, di ba? So, iti-depensa ng eskwela, hindi naman yung kakontrata namin. Samantala, susulat din ng LTFRB sa Commission on Higher Education na nagsasaad na ikonsidera at makipag-ugnayan sa kanila bago ang mga educational trip at matiyak na may prangkisa at hindi paso ang isang kumpanya ng bus. Matapos naman ang trahedyang ito, agad na inatasan ng Palasyo ng Malacanang LTFRB na siguruhing ligtas ang lahat ng mga pampublikong sasakyan gaya ng bus sa buong bansa. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Gumagawa na ng hakbang ang Department of Interior and Local Government para sa bagong estratehiya sa kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay DILG Secretary Ismael Mike Sueno, nasa proseso na sila ng konsultasyon at pakikipagdialogo sa Philippine National Police, barangay at iba pang sektor upang makagawa ng epektibong hakbang nang malaman kung alin sa mga bahay sa kanilang nasasakupang komunidad ang drug-free o laganap ang iligal na droga. Kabilang sa mga plano ng DILG para sa naturang kampanya ay ang paglalagay ng stickers sa mga bahay na drug-free, habang ang mga walang sticker naman ay sasailalim sa intervention ng barangay police at police para ng barangay at police para himukin ang mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot na magbago na at suportahan ng anti-drug campaign ng pamahalaan.
Sinabi pa ni Sueno, isang positibong pamamaraan ito dahil ang mismong kapamilya at kapitbahay ang magiging gabay para hikayatin ng mga gumagamit ng ilegal na droga na tigilan na ito. Iginiit po ng Malacanang na hindi pinipressure ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador matapos ang pulong nito sa ilang senador sa Malacanang. Git pa ni ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mismong si Senator Tito Soto ang nagsabing hindi na pag-usapan sa pulong si retired police SPO3 Arturo Las Cañas. What I can share with you is that there's no truth to the allegation of Senator De Lima that the senators were pressured by Malacanang with regards to the reopening of the investigation of the DDS. As Senator Soto said, a group of senators met the president, but they did not talk about the case of retired police officer Las Cañas. But what was the agenda of the meeting? And did the president call the senators to meet with That I cannot answer. It's simply that they had a meeting. Usually these things are requested. Requested usually by the senators? Usually, people ask to meet with the president. That usually is the trend, yes. Dismayado naman si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa muling pag-uurong o pagre-resepto ng Sandigan Bayan sa nakatakdasan ng pagdinig ng kasong plunder laban sa kanya. Sinabi ng dating senador na mahigit 2 taon na siyang nakakulong na wala naman po siyang kasalanan. Dagdag pa ng senador, hindi naman patas sa kanya lalo na kung mapapatunayang wala siyang kasalanan. Naantala rin ang naturang pagdinig dahil daw sa paghahain ni Revilla ng motion na bawasan ng prosekusyon ang mga ebidensya laban sa kanya. Muling itinakda ng Sandigan Bayan ang pagdinig ni Revilla sa 30 ng Marso upang mabigyan ng sapat na panahon ang dalawang panig na maayos ang mga usapin.